So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is parang pag-uusapan lang natin yung past 25 na yan sa dating scene. Particular to sa lalaki at babae. Di ba sa last video is 25 pataas is mahihirapan na both gender. Sa babae kasi is hypergamous sila, di ba? So, habang tumatanda sila is mas nagiging hypergamous sila. Lalo na kung may past relationship sila na pogi, ganyan. Kasi dating app nga, no? So, ayaw nila mag-downgrade. Sure, magda-downgrade sila sa look, yung parang papatol na sa normie. Pero, may pang backup yun. Parang, yung lalaki, silbidor, tapos, beta box pa. So, mas maraming nabibigay. Kuwari, kahit di naman mayaman, pumapatol pa rin babae sa ganun. Pero, yun nga, mostly, sa lalaki pa rin talaga yung pinoprovide niya. Kung iisipin mo, parang ganito eh. Parang hindi rin talaga nakukuha ng lalaki yung talagang gusto niya eh. Oo nga, makukuha mo yung gusto mo na looks, yung maganda, kaso beta box ka. Sa Chad naman, sa mga pogi, nakukuha nila is below sa looks nila. Pero sila naman yung pinagsisimpan or pinagsisilbihan. Kasi nga 'di ba sa babae is nagme-make ng rules sa mga beta, 'di ba? Tapos binibreak nila yung rules sa alpha or Chad. So, yung make rules for beta is nagme-make sila ng rules para sa beta. Ibig sabihin, beta box ka. So, yung kahit pa na sabihin mo high value man ka, yung sinasabi nilang mayaman, may status, pero normie yung itsura, beta box yan. Kasi may pang-backup ka. Kahit nga yung pogi, basta past sa certain age, kunwari 35 above na, or 30, kasi nga dahil sa hypergamy, no? So, yung babae na 20 anyos is hindi siya papatol dun sa kunwari 35. Yung masyadong mataas yung age gap na bum or wala namang nangyayari sa buhay. Kasi pagka syempre pinapalit niya yung prime niya eh. So, syempre dapat meron kang pang-backup kagaya ng status or security. Kaya naman ako nakaka-attract dahil sa profession ko eh. Aminado naman din ako na, oo nga, napapasa ko yung looks threshold ng mga Gen Z ngayon. Kanina nga eh, nandun lang ako sa upuan. Nagkakape ako. Tapos yung isang crush ko na 20 anyos, lumapit, tapos nakikipagkwentuhan. Tapos nagulat ako kasi may BF yun, di ba? Nagulat ako, wala naman daw siyang babalikan sa Pilipinas na trabaho. Yun yung sinabi niya, trabaho daw. Pero tingin ko, baka trip ako noon ng onte or talagang trip niya ako. Kasi napansin ko sa kanya, lagi siya talagang lumalapit eh. Hindi ko kasi madiskartehan kasi may mga nakatingin. Although wala naman akong pakialam dun, pero kasi may mga ibang Pinoy din na katrabaho, naririnig yung usapan. Siyempre, pag narinig nila na, oh, labas tayo minsan. Siyempre, alam nila yung Tagalog eh, di ba? So, yun nga, pag matanda ka na, is, oh, mapapasa mo yung looks. May nagtanong niyan eh, paano kung Chad ka kung matanda ka, genuine desire? Oh, genuine desire pa rin naman. Kaso, hindi siya yung papatol sa'yo na dahil pogi ka lang, tapos pagpapalit niya yung prime niya. Alam rin naman ng babae yun, yung value niya, which is youth, yung kabataan niya. Alam ng babae yan, promise. Yung mga sinasabi na ano, hindi siya papatol ng matanda na, kunwari 35 above na. Parang yun kasi yung parang medyo, kunwari 20 anyos, kagaya nung katrabaho ko, 20 lang siya. So, ang laki ng difference, di ba, 17? O so, parang alam niya yun, alam niya yung ganun. Blackpill nga yung babae, di ba? So, pagka yun yung na-realize ko na kahit na may tsura ka, basta matanda ka na is beta box ka na matik yan. Si Freddy Aguilar, di ba? Yung kwento ko sa inyo. So, dahil nga 16 years old yun. Ngayon 27 na ata yung babae. Tapos syempre siya tumatanda.
So, malapit na rin siyang mawala, 'di ba? So, dahil kasal sila, malaki chance na mapunta sa kanya, sa babae yung bahay niya sa Teachers Village. Which is magkano ba yung mga ano doon sa QC? Exclusive yun na ano, parang mga village eh. 'Di ba pag sinabi village sa Metro Manila, mga mayayaman, mga milyones 'yan. Siguro baka ngayon, baka mga 30 million na 'yon. So yun nga yung napansin ko. Kahit si Rico Blanco, biruin mo may studio siya, production. Tapos may pera rin. Yun yung sinasabi ko na ano eh. Pagbibigyan ng babae yung pogi na matanda, basta may pang backup. So parang beta box na rin siya. Pero ang ano doon, genuine desire pa rin naman siya, pero beta box side. Kasi hindi siya makikipagrelasyon talaga. Kasi meron din ako narinig na ano eh, na pogi nga na matanda, tapos wala namang pera, bam. Hindi papatulan ng prime age na babae yun. Kasi parang mangyayari, i-analyze niya yun eh, na teka, ang tanda na nito, bakit wala tong na-accomplish, wala tong properties, wala tong pera, ganyan. So parang mapapaisip na rin yung babae ng ano. Ngayon nga eh, yung mga Gen Z ngayon, mga 20 anyos, kahit nga 18 eh, ginagamit na nila talaga yung prime age nila, nagpo-pro sila. So dun pa lang talaga, kasi yung mga Gen Z ngayon, information age na sila eh. Kaya nauso na yun yung mga sugar daddy. Sa Gen Z din yung marami yung nagsusugar daddy kasi nga alam na nila yung value nila which is youth, kabataan. Kaya in-exploit na nila talaga. Pero yung sugar daddy na yun is may tsura pa rin talaga. Either heighter normie yun, yung mga kagaya ko, di ba? Yung itsura ko na ganito, mga ganun itsura. Or mas lamang pa sa akin. So, yun yung napansin ko, na obserbasyon ko ngayon sa nangyayari. So, parang hindi mo nga talaga nakukuha yung gusto mo as a lalaki ka. Which is talagang hindi mo talaga nakukuha. Nakuha mo nga yung looks, kaso silbidor ka, tsaka magpro-provide ka, which is beta ka talaga. Pag chad ka naman, or heter normie, nakuha mo nga yung gusto mong babae, pero hindi mo nakuha yung gusto mong babae kasi nga below sa'yo ng 2. Di ba yun yung ruling ng hypergamy is above ng 2 pag sa looks? Looks hypergamy. Pag beta box, papasaya ng normie basta silbidor ka or beta box. So, kahit anong balibaliktad mo, lahat ng nasa relasyon talaga is papalo lang talaga dito sa dalawa na to, alpha fox or beta box. Alpha seed or beta needs. So, yan nga. Mabalik tayo dyan sa 25. Kasi ganito ang sitwasyon yan eh, pag sa lalaki. Manage like fine wine, which is kasinungalingan. Kasi gaano ba ka okay yung genetic mo? Ibig sabihin habang tumatanda ka, gaano ka okay yung genetic mo? Tapos, syempre pag tumatanda ka, paano kung wala kang pinag-aralan? Hindi pwedeng pogi ka lang, tapos matanda ka, tapos wala kang pera. So talagang, pag bata ka pa, pwede pa pumasa yun eh. Kasi both kayo wala naman kayong difference gaano ng age eh. Which is 2 years to 3 years lang. Which is, mapapag-isipan pa na babae, hindi naman siya matanda eh. So, kasi nga, napansin ko yan eh. Dun sa Gen Z rin na naging girlfriend ko na, di ba, naging girlfriend ko ng 3 months. Sabi niya, bakit late ka na nag-abroad? Dapat dati mo pa ginawa yan. Promise matatalino Gen Z ngayon. Sinasabi ko sa inyo, kaya nga ang daming nasisingle na normie na sa Gen Z. Kaya nga ang daming nasisingle eh, dahil matatalino talaga sila. Information age eh. So kahit yung mahirap na babae, which is yun, yung girlfriend ko mahirap yun eh. So, yun, mahirap yun. Naiisip niya yung ganoon, yung mga sitwasyon. Kasi information age na nga talaga eh. Tapos meron pa yung, mga kaibigan. Siyempre mga kaibigan, titingnan pa yan kung papasa ka sa kanila. Yun din yan eh, parang pag naipagrelasyon ka sa babae, hindi lang siya yung karelasyon mo. Karelasyon mo rin yung kaibigan niya. So yung validation rin ng kaibigan niya, nagfa-factor. Which is, doon ako nag-fail sa ka-FWB ko. Kasi nga, wala man akong kotse, nandito lang ako sa bahay. Doon ako nag-fail sa mga kaibigan niya. Ganon din yung first girlfriend ko. Yung nakakblock ako.
So, sinishare ko yun sa experience ko sa inyo para alam niyo yung mga sitwasyon na ganun nga. Pag naipagrelasyon ka sa babae, hindi lang siya yung karelasyon mo, pati yung mga kaibigan niya, pati yung parents niya. Yun din yung sa Iglesia ni Cristo na naging ex ko. Hindi rin ako pasado sa parents nun. So, ako na lang nakipaghiwalay kaysa naman ako mag-convert. Ayoko mag-convert eh. So, yun nga, mabalik tayo dyan. So, ito yung scenario kasi niyan eh, past 25. Kaya nga maganda talaga just be first eh, yung high school ka pa lang, tsaka college. Nung high school ako, hindi ko na maximize yan dahil exclusive ako sa boys eh. Nung college lang talaga. Yung college, 4 years lang yan eh. Karamihan ng lalaki ngayon, hindi naman nagka-college. Pwede mag-TESDA ka. Yung TESDA, saglit lang na course yan. May mga babae sa TESDA. Meron isang red pillar ako nakachat dati, ganun na sa TESDA. Meron siya mga nakakakilala. Pero saglit lang kasi yung course, so parang hindi mo gaano makikilala yung babae. Tsaka, um, nakafocus lang kayo dun sa course. Pag nag-college naman, mahal, di ba? Kayo, kung may pera kayo. Pero hindi nga worth it kasi nga, social media age na eh. So, ang dami ng mga lalaki nag-try niyan. Pumunta ng simbahan, yung church maxing, yung mga ganyan. Tapos yung mga sali sa group-group, hindi naman pumapalagyan ngayon dahil social media age na nga talaga eh. Kasi iisa na lang talaga gusto talaga nila, pogi. Yung mga pogi accessible online. Kahit na hindi nila nakikita sa perimeter nila yon, kuwari yung mga babae, hindi nila nakikita yung mga pogi sa perimeter. Basta yung fact na yung imagination nila, which is yung alpha widow, yung may ideal na talaga sila na looks sa utak nila. Kaya yun din yung nagpapahirap eh. Nalaman ko yan kay Rollo Tomasi, yung Alpha Widow is yung parang ideal nila na yung 50 Shades of Grey. Kaso si Rollo Tomasi, hindi niya nagigets yung looks eh. Pinagyayabang niya kasi yung 40 na body count niya. 50 plus na kaya yung taong yun. Iba na ngayon eh. Iba na ngayon sa generation na to, Gen Z. Kung yung itsura niya ngayon, hindi papalag sa Gen Z yun. Yung ganyan, masisiro talaga siya. Yung panahon niya kasi yung mga chad, wala naman sa perimeter yan, nalalayo, wala naman sockmed eh. Kaya gumagana yung game na sinasabi niya. Mapansin mo sa mga red pillar, matatanda, 'di ba? Matanda pa sa akin. Ako sakop ko millennial kaya napagkukumpara ko talaga. Kaya accurate yung mga mga tingnan mo yung nakita ko sa sa data dun sa YouTube ko yung mga nanonood. 19 to 24, tapos merong 24 above hanggang 45. Kasi sakop nila sakop talaga nila ng generation ko hanggang Gen Z. Kitang-kita mo talaga yung pagbabago na kaya accurate yung mga nasi-share ko sa inyo kasi nagpapatunay na ito mga Gen Z rin nagko-comment dito alam nila na ganun din talaga nangyayari. So yun nga, 'di ba may nabanggit ako sa inyo dati na statistics. Kada 100 na babae is may 110 na lalaki. So, dun pa lang, excess. Yung data na yun, sa PSA yun Philippine Statistics. Philippine Statistics yun. Kada 100 na babae, may 110 na lalaki. That was 2018. 2018 pa yung data na yun. 2024 na ngayon. So, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 years ago. Malamang mas marami pang lalaki ngayon. So, dahil nga ganyan, di ba ang onti ng babae? So, syempre, parang supply and demand din yan. So, yung mga prime age na babae, dun lahat nagko-compete yung mga lalaki. So, yung karamihan yan, below 25, na-pouch na. Ibig sabihin, maaga na ng nabuntis, na naging single mother, or pagpasok niyan sa trabaho, meron ng karelasyon. Kasi walang palya to Karamihan ng mga nasa 20 na katrabaho ko, nasa relasyon sila ngayon Or, meron ng mga asawa at anak na. Yung mga 30 na yun yung leftover, which is tatlo sila. Which is wala akong gana kasi nga, leftover na tawag dun di ba? Although ako din naman, leftover ako, pero pumapalag pa, may nagkakagusto na sub 5, di ba? Sa kanila kasi, ayoko talaga,
Ayoko talaga na ano, hindi ako na-attract talaga sa 30 pataas na eh. Siguro mag-a-adjust yan kung 50 ako. Mapapagbigyan ko yan 30 pataas. Pero kung yung nandito ako sa edad ko na to, hindi ako papayag. Kasi ang rule ko 10 years yung age gap eh. Pagka ano, so para na rin ako si Leo, di ba? Leonardo DiCaprio. So, yun yung napansin ko, yun. Yun yung sitwasyon na lalaki. Di ba hindi na nga ini-entertain yung mga normie tsaka mga sub 5. I-entertain lang yan pagka ano na talaga sila, beat up na. Ibig sabihin 25 pataas na. Yung nagkaroon na yan ng ipipa ni Pace. Si Rolo nga sinabi niya, ang ipipa ni Pace daw 28. Naku, hindi ngayon yan. Maaga ang wall ng babae. Ngayon sinasabi ko sa inyo, 25 pa lang. Kasi nga matataas na body count nila, di ba? Oh, tapos may Alpha Widow pa yan. Nandyan yung mga K-pop, Korean novela. Yung iba nga single, di ba? Biruin mo yung K to 12 na pag-aaral ng college. Pag natapos ka niyan is edad mo 24. Common sense yun, di ba? So, yung ibang mga ayaw mag-asawa, makipagrelasyon dahil unahin yung eskwelahan para wag mabuntis. Meron mga ganong babae. May nakaka-chat ako dyan sa Pilipinas nung nag-FB dating ako. That was 1 year ago. Marami sila, marami, promise. Yung mga nag-aaral na 25 hanggang 28. Kasi nga K to 12 do. So 24 is nag-aaral pa sila. So biruin mo kinuha na yung prime age nila nun. Nung ano, tapos pagsalang nila sa relasyon, syempre, ano ba gusto nila? Pogi din naman. Yung mga pogi na yun, ihihit din sila. So, pagkahinit sila ng mga pogi, which is parang ipapump and dump, ang mangyayari, di ba, 24 na. So, kuwari, hinihit sila. Tapos, iniwan after 3 months, after 6 months, or after a year. So, parang kumuha na ng oras yun, 25 na sila. Tapos, hahanap na naman. Kaya mahirap sitwasyon ng babae ngayon sa 25 pataas. Maaga talaga wall nila kasi biruin mo, pagtapos mo ng college, hindi ka nga nakipagrelasyon nung 18 hanggang 25. Pagtapos mo ng college, first relationship mo, hinit ka ng pogi. Tapos sabay bababuyin ka lang, ipump and dump ka. Di trauma na naman yan. Tapos yung next na lalaki na mag-aano doon, tataas na standard yan. Kaya yung 25 na sinasabi ko, ipipaniya ng babae. Si Rolo sabi niya 28, sa akin binabaan ko na kasi Gen Z na to ngayon Sokmed na tayo So lahat ng babae is may alpha widow na, may ideal na talaga na preference yan sa utak nila. So dadagdag pa yun. Biruin mo, kuwari na hit sila ng pogi, unang relasyon pa lang. So, ang mangyayari niyan is tataas yung standard. Kawawa yung next niyan. Yung next na lalaki is magbeber nung comparison. Kasi pogi yung unang nag-hit sa kanya, chad agad ano na kayo ngayon, mga normie, tsaka below average. Unang nag-hit sa kanya, chad agad, di ba? Yun yung side na ng mga nag-stemming. Yun yung mga side na nag-stemming. Ibig sabihin yung mga kinuha na yung prime age. Doon naman sa mga bata, 'di ba mga beta box yan? Beta yung naging karelasyon nila or pogi pa rin kahit ano man dun sa dalawa na yon. Yung just be first may posibilidad na normie yon or high tier normie. Paano kung naging single mother, iniwan nung or dahil sa hypergamy ng babae, naghanap pa, iniwan niya yung lalaki. So past 25 niyan, is tira-tira na rin talaga. Yung mga lalaki, 'di ba? Ang daming nagko-compete ng prime age na babae. Lahat ng age bracket, sabihin na natin below 40. So lahat ng below 40 na lalaki magko-compete dun sa prime age na 18 to 25. Pagka past 25, tira-tira na talaga yan, promise. Yung iba maaga na pouch, married na, may mga anak na, yung iba single mother, yung iba currently in the relationship. Kaya mapapansin nyo to, pagpasok nyo sa trabaho is lahat ng prime age women, walang single.
Walang single, ganun siya kahirap, promise. Kahit pa nung panahon ko, ganun na to eh. Nung panahon ko, lahat ng mga prime age women may mga karelasyon talaga. Kasi hindi sila nababakante eh. Once na umalis sila sa relasyon, kasi may monkey branching side pa yan, di ba? Kuwari, once na umalis yung babae sa isang relasyon is may kasunod yan agad. Kaya mabilis sila makamove on. Kasi nga, in demand sila dahil sa age nila. So talagang ang hirap pumasok dun sa ano. Ang gagawin mo na lang talaga is manunulot ka. Although medyo brutal siya pero yun yung gagawin mo kung heteronormy ka. Which is yun, kaya kong gawin yun, kayang gawin ng ibang heteronormy yun or ng mga pogi pa. Kasi nung panahon ko, hindi na rin bago tong mga ganito, tong black pill eh. Wala lang talagang label to kasi nung mga age bracket ng 18 to 25, naobserbahan ko na to nung panahon ko, lahat talaga ng babae nasa relasyon talaga. Tapos, pwede mo na lang sila masulot pagka sila yung lumalapit sa'yo. Ilan ba yung nagkagusto sa akin nun? Apat sila, apat na mga katrabaho ko dati. Yung iba, mga nakaano ko sa ano. Yun, sayang yung pagkakataon na yun. Kasi, conceited nga ako dati. Tsaka in a relationship din ako nun. Which is prime ko yun eh. So yung prime ko, biruin mo yung mga babae na yun, nasa relasyon. Ako rin, nasa relasyon din ako nun. Di ba sinabi ko nga sa inyo, hindi rin ako nabakante. 19 years old hanggang 33. Nagkaroon ako ng bakante ng 1 year. Tapos sabay ng ano, usually 1 year lang talaga yung pinakamatagal na bakante ko. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Prime age ng lalaki is prime age din ng babae. Tapos pagka past 25 ka na, mangyayari sa'yo, beta box ka na. Kaya, yung sinasabi nilang manage like fine wine, Chad advice yan, pang-artista yan, tsaka high-tier normie or pogi na, super pogi na may pera talaga. Kasi hindi papasa talaga yung pogi lang na walang pera. Tapos pagpapalit ng babae, 20 anyos. Hindi papasa yun, promise. Hindi talaga papasa yun. Siguro kung yung babae na yun talagang hindi rin eh. Kasi may influence ng parents eh. Kasi ngayon sa mga probinsya, napapansin mo, di ba? Parang yung parents na nagbebenta sa mga anak nila na 18 years old sa mga AFAM eh. So, alam na rin ng babae yan eh. Kasi, di ba sinasabi ko nga sa inyo, pag nakipagrelasyon ka sa babae, hindi lang siya yung karelasyon mo. Karelasyon mo yung parents niyan, yung mga sulsol ng parents niyan, tsaka kaibigan niyan. So, ganun yan. May pre-validation sa mga friends niya. Tapos i-assess ka pa niyan kung ano nangyayari sa buhay mo, kung simp ka ba. Kaya yun yung sitwasyon ng lalaki ngayon. As in, past 25, tira-tira na lang talaga makukuha nyo. Or mangyayari, pagka pogi ka naman, beta box ka, matik. Pagka past 35 ka na. Or kahit sabihin natin past 30. Tapos yung hinit mo 18 to 20, wag naman 25 kasi medyo papalo pa yun. Kung 18 to 22, mga ganon. Sabihin natin 18 to 22. Kasi may ceiling din yan babae sa ano eh, ng age eh. Hanggat maaari gusto nila hindi lalagpas ng 10 years eh. Pero yung ideal talaga is 7 years, 5 years, ganun lang, 3 years, 4 years. Ganun lang yung age gap. Yun talaga yung parang even lang sa experience tsaka sa maturity. Kasi yung lalaki is matagal mag-mature tsaka matagal siya maging tumaas yung value. Kasi nga kung pareho lang kayong minimum, yung babae is mabilis ma-matured eh. Biruin mo 18, pagpatong nila ng 18, yun na rin agad yung prime age nila. So prime age na nila agad yun, yung 18. Tapos habang tumatagal, pababa ng pababa yung value nila. So, yun yung ano mangyayari. Maraming magkukumpit talaga. Below 40 na lalaki. Hanggang 80 na lalaki. Ngayon Gen Z, ang dami na ng ano yan eh. Body count eh. Maaga talaga wall sa ano. Ang wall din na pala na ano mo nun. Ang wall din kasi sa babae yung ano eh. Yung ano nila, alpha widow syndrome nila eh. Yung standards kasi nila kasi nga sa hypergamy dating app, 'di ba? Hypergamy is dating app. So,
social media age, may nakakamatch na pogi. Doon pa lang kalaban mo na yun eh. Although hindi sila nag-meet, kasi yung validation nun, so iisipin niya, ang ganda niya talaga kahit na 5 siya. Hindi niya naisip na i-hit lang siya, yung ganun. Basta yung gusto talaga ng babae is ano, yung solipsistic kasi sila mag-isip eh, sarili lang nila iniisip, tsaka selfish talaga babae, narcissist. So yung hindi nila, pag naisip nila na ganun, may nag-hit sa kanila is hindi nila iniisip, titirahin lang ba ako na ito? Kasi pag pogi nga, binibreak nga nila yung rules, di ba? So pag pogi, binibreak nila yung rules. So kahit tirahin sila, pabor pa rin sa kanila eh. Pero pagka beta yung titira sa kanila is, kuwari, normie. Pwedeng magganon, may mangyari. Hindi. Pero pag sex talaga pinag-uusapan, yung first hit talaga, pang pogi lang talaga yan. Never talaga ako nakakita na ano, yung one night stand talaga na normie or pangit. Normie pwede pa pagbigyan eh. Kasi, kuwari, yung babae is napaka-below sa looks talaga. So, papatol siya dun sa normie. Kuwari, 3 lang siya. Malamang, maka-first hit siya dun sa ano, sa 3. 5 siya eh. Yung hypergamy, 2 yan eh. 2 yung hypergamy sa looks eh. Kuwari, 5 yung babae, 7 yung lalaki. Ganun sa ano, hypergamy ng ano, sa looks na side. So, yun talaga, mahirap talaga pagka 25 pataas na talaga. Both gender to ah. Yung babae kasi may alpha widow na. Kahit pa sabihin mong virgin yan, may ideal na yan sa utak nila. Tapos lalo na yung mga nag-aral, mas tumataas pa standards niyan. Kasi patunay pa lang nito, yung mga na-date ko na 28 anyos na virgin, mga below to sa looks ko ah, ng 2 ah, pero hindi pa rin ako pumasa. Tapos yung 31, yung 37, dun sa 37 talaga ako na ano eh. Parang sabi ko, puta, ano to, post-wall na to ah. Yun talaga inisip ko, post-wall na yun, promise. Mataba pa raw siya. Mataba siya. Pinakita sa akin picture. Normie naman yung mukha niya. Pero 37 eh. Kala ko magiging madali eh. Pero talagang ayaw eh. Biruin mo yung gano'n. Kaya sinasabi ko, sabagay, wala naman akong pakialam dun eh. Kasi hindi mo naman siseryosohin yung mga ganun. Kasi nga matatanda na eh. Ba't mo siseryosohin yung ganun? Tsaka mataas standard yun. Gusto niya, ikaw pa mag-simp. Ikaw na nga yung above sa looks. Gusto pa niya, ikaw pa mag-simp. Dahil nga sa alpha widow niya. Yan yung standards niya eh. Ah, shit, nakapag-aral ako eh. Tapos meron akong kotse. Which is, sinatid sundo daw siya ng, ano, ng kuya niya. Ng kuya niya, hinahatid sundo daw siya. Sabi nung nakachat ko na, ano, na pinsan niya. Hinahatid sundo. Kaya mo bang ganun? Sabi ko, sa isip-isip ko, hindi na ako nag-explain kasi nga mahirap i-explain yung black pill sa babae. Sabi mo, wala naman sa ganyan. Yung pag nagustuhan. So, yung pinakita yung itsura ko, nung hindi na yung ayaw na agad. So, hindi na talaga ako nag-ano. Hindi ko na iyaano kasi nga, non-negotiable talaga. Pag hindi ka talaga gusto, hindi ka talaga gusto eh. Kahit anong pilit mo yan. Kaya maganda, ang papatulan nyo yung mga nag-o-orbit sa inyo. Yun yung first sign eh. Pag nag-o-orbit yung babae sa inyo, ibig sabihin gusto ka nun. Naranasan ko rin yun sa mga katrabaho ko na mga nag-o-orbit ganun. Tsaka effective din pala yung kakaano. Kuwari nakaka-chat mo naman yung babae. Tapos, tapos yung kaka-break up lang nila. Ganun. Parang ikaw sasalo. Ganun. Nangyari rin sa akin yun eh. May effect naman yung ganun. Sa bagay, hindi ka naman niya kakausapin kung hindi ka pasado sa looks threshold niya. Invisible ka kung sub 5 ka talaga eh. Yun din napansin ko eh. Pagka sub 5 ka talaga, invisible ka eh. Hindi ka kakausapin ng babae. Pera na lang kung work-related ah. Tsaka yung mga chismis, okay lang kausapin yung ano. Pero kung yung mga talagang friendly na usapan, hindi. Tatakip pa yan ng dibdib, kung ano-ano pang kagaguhan na feeling victim, gano'n. Minsan nga yung titig, 'di ba? Parang feeling nila offensive pagka tinitigan mo sila.
So yun, yun yung mga mangyayari is, ang talagang option ng mga normies, yung prime na single mother, kunwari, 23 o 24 years old. Tapos yung lalaki is normie na 30, single mother na nga lang makukuha mo. Kasi kung normie ka, oh, ganun na lang makukuha mo, single mother. Or yung mga matatandang babae na nag-stemming. Pero mahirap yung ganun eh, yung mga nag-stemming talaga. Lalo na yung nakapag-aral. Kasi nga, independent na raw sila sa ano eh. Yun talaga yung meaning ng strong independent women eh. Independent na talaga sila sa traditional role. Ayaw nila mag-submit dun sa mga beta. Dun sa mga normie looks. Beta is normie, di ba? Yun yung category, di ba? Beta, normie. Normie looks or sub. Tapos sa sub 5. Yun talaga meaning ng strong independent. Ayaw talaga nila mag-submit doon. Kaya ito yung generation talaga na maraming single talaga na lalaki, maraming virgin. Dahil nga sa alpha widow, hypergamy. Alpha fox, beta box, alpha seed, beta needs. Hypergamy strategy yan. Yung dalawa na yan. Sa lahat ng nasa relasyon ngayon, dun lang magfo-fall dun sa dalawa na yon. So, ganun talaga yung ano, maraming mahihirapan talaga ngayon na ano. Tsaka pag lalaki ka, hindi mo makukuha gusto mo. Kahit pa chad ka, sabi mo chad ka. Yung chad ka, makukuha mo two below sa'yo. Kasi yun magiging submissive sa'yo eh. Kasi yung mga Stacy, hindi yan nagsisettle sa pogi kasi alam nila na titirahin lang din sila eh. Matalino rin yung babae. So, ang hypergamy ng babae na Stacy is normie na beta box. Hindi yan ano sa ano kasi alam niya papalag yung genetic niya eh. Kaya napansin mo yung mga may itsura. Yung mga itsura na babae, parang chad sila kumilos, conceited. Which is ganun talaga gagawin sa'yo. Pagka may itsura ka talaga, magiging conceited ka. Biruin mo, yung mga praises, ganyan. Tapos sabay ano, parang ang habol ng mga Stacy is ano talaga, normie na loyal. Kasi nga, di ba, mabubuntis sila. Yun yung nire-risk kasi ng babae. Tsaka mabababoy sila, di ba? Tataas yung body count nila. So, yung mga matatalino na ano, na Stacy, ayaw nila ng ganun. Kung makalusot man yung normie doon sa may itsura na babae, is bubuntisin agad yun. Which is, yun yung nangyayari talaga. Bubuntisin agad. Hindi na papakawalan. Ikukwento ko sa inyo yung katrabaho ko dati. May katrabaho ako dati, pangit siya. Tapos nagkaroon siya ng, 28 siya nun eh, nung panahon na yun. Nagkaroon siya ng babae, 21. Tapos normie, maputi. Tangina, wala pang 3 months, binuntis na niya. Sabi niya, oo, pre, hindi ko na pinakawalan. Pinutukan ko na sa loob. Anak ng pulis yung babae. Na ano, ay, yung lalaki pala, anak ng pulis. So, parang status na rin, plus nurse pa siya. So, talagang ginamit niya yung ano niya, yung status niya, tsaka yung pagkapangit niya na ano, sa favor niya na ano. So, parang beta box na rin siya nun. O, beta box na rin siya. Kala niya nakalamang siya dahil binuntis na niya. Oh, siguro sa genetic side nakalamang siya dahil hindi na-eliminate yung gene pool niya eh. Pero yun nga, habang buhay siya magsasubmit dun sa babae na yun. O yun yung sinabi niya eh. Nagulat ako kasi siguro drought yun. Drought yung katrabaho ko na yun. May team siya, tapos bug eye siya. Mukha pa siyang Arabo. So yun yung napansin ko sa kanya. Pinutukan na raw niya sa loob. Binuntis na niya agad yung babae. Hindi na niya pinakawalan. Siguro ngayon baka mga anong edad na nun? Baka mga kasing edad ko yun eh. Mga 37 na mga ganun. So paano? Yun lang siguro. Peace.